Agoy! Nakikita na yung unprogrammed appropriation ay naging priority. Ang unprogrammed appropriation po ay may isa sa katuparan lamang pag may sobrang koleksyon. Ayun ang sinasabi ko. Ang lulupit nyo. Diyan lang kinatago yung akap, Oh. yung ang kakapal ng aming pitaka. Okay yan ah. Ang kakapal ng aming pitaka. Yung pala yung meaning ng akap. Mali pala ako. Akala ko yung yung saka po sa sahod program. Ang kakapal ng pitaka. Yung AIX, diyan po nakatago yan. Yung kanilang Galing mo flood control talaga, programs, Vic. yung flood control Torny. funds, yung ginagamit po nila pang katay, Number one ka. Number one. yung ginagamit nila pang Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is February 20, araw ng Huwebes, Thursday dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtuloy, pagtutok at pagtangkilik at pagkikinig dito sa programa natin, sa channel natin Joe Malone TV. Isang like and share naman dyan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kadadaan mo lang sa video natin o sa channel natin, subscribe ka na at i-click mo na yung notification bell. Para naman doon sa mga dating nanonood sa akin, paki-check na lang dyan kung nakasubscribe na kayo. Dahil kung hindi pa, pwede nyo i-subscribe yan. Wala namang bayad dyan. Shoutout nga pala kay JU Libra Production, pati na rin kay Franklin Porog, ang ating mga bagong member sa ating membership. Sa membership sa Joe Malone TV. Kung gusto niyo naman magpa-member, meron naman tayong join button dyan, ay pwede naman kayo magpa-member. Nang sa ganun, makakuha kayo ng benefits na unlimited na shoutout at saka yung exclusive na mga video, lalo-lalo na this coming campaign, rally na darating sa national at saka sa lokal. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Yan na po ang suporta nyo sa amin, mga political vlogger na tulad ni Joe Malone TV, ang inyong lingkod. Maraming salamat. Isang attendance check po muna tayo dyan mga kayon. If you're watching from Sweden, Illinois, Massachusetts, Japan, Hong Kong, Gapan, Pampanga, Bulacan, kahit saan man area, lupalop kayo naroroon, pakicomment naman dyan sa baba. Sa ganun, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Eto na, mabilisan ha, dahil medyo mahaba-haba ito hinihanda ko sa inyo marahil napanood nyo na to sa iba, pero bigyan natin ng magandang kuro-kuro at magandang opinion na galing sa inyong lingkod, Joe Malone TV. Dahil ito na nga, nagkaroon na nga ng suspension, pinapaano na ng ombudsman na sa wakas, Diyos ko, nagbunga din ang pagsusumikap ni Atty. Vic, no? Na isuspinde itong si Speaker, pati na rin si Kimbo at pati rin si Saldico at kung sino-sino pa yung mga may matataas na posisyon sa House of Representatives na responsible doon sa paglalagay, doon sa blanco. Panoorin natin ang balita na yan. Tapos pakinggan natin si Atty. Vic dahil ang ganda na naman. Lumalabas tuloy lalo ang galing ni Atty. Vic no? Simulan na natin to habang maaga. Isang like and share mga kayo na. Ng preventive suspension sina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, House Committee on Appropriations Acting Chairperson Stella Kimbo, at ang dating chairperson ng komite na si Representative Zaldico. Buti nga sa inyo! Ihain sa Ombudsman. Base sa mosyon, nasa mataas na posisyon, may kakayahan at may impluensya ang mga respondent. Kaya umano nilang gawa ng paraan na masira ang mga ebidensya para sa naunang reklamo laban sa kanila kaugnay sa 2025 national budget. Nagbunga din ang pagsusumikap ni Atty. Vic. Ito ang isinampang graft complaint dahil sa umano'y mahigit 200 bilyong pisong isiningit sa budget gamit ang mga iniwang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Wala pang pahayag tungkol dito sina Romualdez, Dalipe, Kimbo at Co. 241 billion. Grabe yun. Ito na, Atty. Vic. Yung naisingit. 65% po nito, January pa lang ay nagamit o na-allocate na. Grabe. 65%. So, Ito yung budget natin no 2025, yung 6.3 something trillion. So January pa lang sinasabi na Atty. Vic, nailabas na, na-release na yung budget. Sa tila pa nagmamadali sila. Nahisatsat sa kadahilanan na hindi natin malaman. Oo nga pala, no? So 2025, yung budget, even though na merong sinasabi nila, kiniklaim nila Atty. Vic na may problema ang 2025 budget pero nakapag-release na ng 65%. Tapos mag-e-election. Grabe. Naka-release na tapos ang una pang nirelease yung mga
Unappropriate program, yun yung dapat na pagka may sobra, dun lang ibibigay. Pero ito, na-release na, 65% pa, tapos mag-e-eleksyon, diba? O hindi kami pinanganak kahapon, ha? Aba, matindi! Siyempre, hindi nyo naman aaminin yan. Diba? Gago ba kayo? O dati ba kayong tanga? Siyempre, hindi nyo naman aaminin yan. Pero ang kagandahan dyan, alam mo, hindi kami kahapon lang pinanganak. Siyempre, alam na namin yan. Diyos ko, siyempre, hindi nyo naman aaminin yun. Grabe. Diba? Oh. Tanaw po tayo, kahapon ay nag-utos ang Korte Suprema na magkaroon, nagtakda po sila ng araw, April 1 of this year, 2025, ay magkakaroon po ng oral argument doon sa kasong isinampa natin na maideklarang illegal, unlawful, immoral, unconstitutional, at criminal ang 2025 budget. Malaking bagay po yun na nag-set na ang ating Korte Suprema ng oral argument. So, Oral argument. Tandaan niya na April 1 this year. Meron kakaroon ng oral argument patungkol sa 2025 budget na yan. alam mo ninyo, katulad ninyo bilang Pilipino, ako'y tumugon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. Ginagawa ko po yung abot ng aking makakaya na labanan ang korupsyon. At hindi pa man dumarating ang halalan bilang inyong kandidato at aplikanteng senador, sinimulan na po natin yung pamumunas dito sa tinatawag nating giyera or war on corruption. Nagsampa po tayo ng petition sa Korte Suprema, yung petition for certiorari and prohibition para po ideklarang illegal, null and void at unconstitutional itong 2025 budget na nakitaan nga po natin ng napakaraming blanco dyan sa BICAM Final Ratified, Approved, and Signed and Filed Conference Committee Report. Ito po yung nagiging pundasyon at sandigan ng ating taunang budget. Bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog, ginagawa ko po yung aking obligasyon sa inyong lahat. At bilang isa sa mga lumalaban dito sa korupsyon, nag-file nga po tayo ng kaso. Subalit, alam mo ninyo, hinihikayat ko kayong lahat na sana ho ay makialam din kayo. Parinig po ninyo yung tinig ninyo sapagkat pera po nating lahat. Yes. Ang malungkot, 65% po ng 2025 budget. Ito pong budget, yung pinadedeklara nating unconstitutional, ay had been released. Na-release na po ng DBM. 65% of this 2025 illegal, immoral, unconstitutional, and criminal budget, 65% po nito ay na-release na ng DBM. Agoy! January pa lang. Agoy! Kita natin, kaya tayo ay sinasabihan at inaakusahan at destabilizer. Kitang-kita natin ang motibasyon ng Marcos administration. Paspasin ang pag-release ng pera sa 2025 budget. Bakit? Ganun kalupit. Natatakot po sila na mag-issue ng TRO at maging permanent Yung TRO, Temporary Restraining Order. injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Aroy. Nagmamadali po sila para po magamit nila yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang unprogrammed appropriation, yung kanilang korupsyon, yung kanilang pork barrel, yung tinatago po nila sa mga flood control programs kuno na nandyan naman po talaga ang taguan, ang parking ng kanilang korupsyon. Alam mo ninyo, of the 6.3... mag-e-election di ba? Mag-e-election. Ito yung sinasabi natin na, syempre, hindi naman nila aaminin yan. Hindi naman yan di ba? Pero, ang ano niyan, hindi naman tayo pinanganak kahapon para hindi natin malaman. Pero syempre, hindi naman naamin yan mga yan di ba? Hindi naman naamin yan na, gagamitin namin kasi mag-e-election bakit ba? Gusto nyo, gamitin nyo rin yung sa inyo. Di ba? Nakakatanga. In short, nakakatanga yung mga ginagawa nila. 2.6 trillion. 6.326 trillion 6.3 pesos budget natin sa 2025. trillion. Na ilabas na po, na-release na ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% yan. Grabe, ang 65% lupit nun. po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. Woo! 4.1 trillion pesos ang 4.1 daming pera po trillion. nun na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Grabe. Ang laking pera po nun, 4.1 trillion pesos ubos na. Na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. Grabe. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot. Ang laki. Sabi ko nga na bagamat nag-set na po, nagtakda ng oral argument ang Korte Suprema. Sana maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Yes. Ito nga Baka mamaya, April 1 pa yung oral argument, oral debate, baka mamaya, ubus na nga budget na, na-release na. So, para saan pa yung i-debate ninyo, 65% diba? ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion. At ito ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 531.37 billion. Ulitin ko 531.37 billion pesos
na para sa unprogrammed appropriation ay na-release na. Ayun! Unprogrammed appropriation, Agoy! na-release na ho ng buwan ng Enero. Agoy! Saan ka nakakita na yung unprogrammed appropriation ay naging priority? Ang unprogrammed appropriation po ay may isasakatuparan lamang pag may sobrang koleksyon. Ayun ang sinasabi ko. Ang lulupit nyo. Ang lulupit nyo. Naisip nyo pa yon. Grabe naman kayo. Di ba? Ang tindi nyo. Di ba? Masahol. Best pre siguro na ito mga to si Satanas, no? Grabe mag-isip eh. Magkasing level eh. O di kaya may sobrang pera, o di kaya nakautang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation, prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 531.37 billion pesos. Unprogrammed appropriation, ito po yung sinasabi nating pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Diyan lang tinatago yung akap, Oh. yung ang kakapal ng aming pitaka. Okay yan ang kakapal ng aming pitaka. Yung pala yung meaning ng akap. Mali pala ako. Akala ko yung yung saka po sa sahod program, ang kakapal ng pitaka. Yung AIX, dyan po nakatago yan, yung kanilang Galing flood mo control talaga, programs, Big. yung flood control Torny. funds, yung ginagamit po nilang pangkatay, Number one ka. Number one. yung ginagamit nila pang rock netting, yung kung ano po kung kapritsyo at luho ng mga mambabatas. Dito Grabe ang lulupit nila, no? Nang ganun kalupit. Grabe yung mindset. Yun ang mindset. Gusto mo magkapera? Power! Ganun ang mindset. nakatago yan sa program appropriation. Nakakapanghina dahil na-release na po ng DBM ang halagang 531.37 billion sa Putang ina, kawawa na naman ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Grabe, no? Kawawa na naman tayo. As usual, si Juan na naman ang kawawa habang sila na naman ang nagpapakasaya. Kaya tamang-tama yung kanta ni Glock9. The best talaga yung metaphor na ginamit ni Glock9 do sa kanta niyang Upuan, di ba? Kayo po mga nakaupo, di ba? Subukan niyo naman tumayo, di ba? program Grabe. appropriation. Inuna pa yung unprogram appropriation. Alam mo ninyo yung unprogram appropriation, magagamit mo lamang ho yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno, pag may sobrang pera, pag may sobrang kita, o kaya pag may bagong utang. Pag may natira. Ito, January pa lang, ngayon kasalukuyang taon, nailabas na. Pangalawa, yung budget po The biggest joke, no? DPWH, yung Public Works. Nag-release na po ang DBM ng 542.88 billion pesos sa Public Works. 542.88 billion pesos ang nai-release na ng DBM sa DPWH. Ang equivalent po nitong 542.88 billion pesos ay 41% ng buong budget ng DPWH para sa buong taong 2025. Yung 542.88 billion, ito po ay 41% ng 1.088 trillion allocation o pondo ng DPWH. January pa lamang ho, release na ng DBM ang 65% ng Grabe. ating 6.326 trillion pesos budget. Kitang-kita mo, nagmamadali, hayok na hayok sa pera ng Pilipino. Nais silang mailabas agad ito bago pa makapag-issue ng TRO o dili kaya ay magkaroon ng permanent injunction at madeklarang unconstitutional, illegal, invalid, unlawful, Ang immoral gagaling at nyo. criminal itong 2025 budget ng Marcos administration. Bakit po tayo nalulungkot? Sapagkat kagaya po nung ating napag-usapan kahapon, baka naman pag lumabas na yung order ng Korte, halimbawa katigan talaga ng Korte Suprema at ideklarang Wala na yung budget. unconstitutional ang 2025 budget, paper victory na lang ho, paper victory. Tagumpay tayo sa papel na lamang, sa kautusan na lamang, sa decree na lamang ng Korte, sa order na lang ng Korte, sa ruling na lang ng Korte. Pero hindi rin naabatan yung Yung korupsyon pera. na ating linalabanan. Kaya nga po, hindi ba't tinugon ko? Tumugon ako sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. At kabilang sa ating Pucha, pag pangunahing- hindi nyo pa ibinoto to, lalo-lalo na, dito mga viewers ko, kilala ko nito eh. Kilala na nito yung mga sinusuportahan ko eh. Para doon sa mga makakapanood nito, o yung kabila ka maman nagbablog, o dito ka sa amin, pag ito hindi nyo pa binoto, pucha, wala na. Kanya-kanya na lang tayo. Puta na. Kanya-kanya na lang tayo. Mag-abroad na lang ako. Puta na. Ayoko, nakakapagod na rito sa Pilipinas. legislative agenda ay amyendahan ng plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan, bilang senador ninyo, ibalik natin ang parusang death penalty sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng taong gobyerno. Kung maipapatupad ni Attorney Vic yung 1 million na threshold para sa kasong plunder, tapos ma-amendahan pa niya yung death penalty na walang gagawa niyan. Walang gagawa.
walang magko-corrupt. Kasi alam nila, may ano may kamatayan 'di ba? May death penalty. Pero ganito yan yung death penalty niyan malamang hindi maipapasa yan. Siyempre maraming kokontra diyan not unless talagang gusto ng presidente. Hindi natin alam yung proseso, hindi naman tayo expert diyan. Pero yun na nakikita natin the way we see it. Pwedeng maaprobahan, pwedeng hindi maaprobahan yung death penalty, pero siguro maliit lang yung chances. Pero I think kung maaprobahan yon, mababawasan yung corruption. Wag na kayong maniniwala. Wag na kayong maniniwala na mahirap ang Pilipinas. Wag na kayong maniniwala. Tapos na tayo doon. Tapos na tayo doon. Maraming mga turistang lugar dito sa Pilipinas na kumikita, nakakapag-contribute. Taxes natin nakakapag-contribute sa income, sa magiging pera ng Pilipinas. Hindi na masasabi na mahirap ang Pilipinas. Pero hindi rin naman din masasabi na mayaman ang Pilipinas. Pero well, at least siguro we're in the middle o somewhere in the middle na hindi naman mahirap, na hindi naman mayaman na mayaman. 'Di ba? Kasi kahit papaano nakakahabol naman ang Pilipinas, 'di ba? May mga gold medalist na tayo, may yung income natin dito, yung mga transportation natin dito, maayos naman, nagpapasok naman sila rito, nag-i-invest naman. Kaya wag na kayong maniniwala na mahirap ang Pilipinas. Sinasabi lang nila yan o pinapamukha lang nila yan na walang pera ang Pilipinas nang sa ganun, makuha nila yung pera natin. Pucha, ganun kalupit. Yun ang mindset, di ba? Yun ang power. Kumbaga sa networking, sila yung mga top liner, sila yung mga nasa taas, nasa ibabaw ng pyramid. Lintig na pyramid na yan. Ganun kalupit. Di ba? Buti na lang, meron tayo mga ganito. Ang problema lang, ilan lang to. Di ba? Ilan lang to. Ilan lang ang Attorney Vic. Congressman Rodante Marcoleta gustong pababain ang kuryente. Attorney Vic gustong pababain ang kasong plunder from 50 million down to 1 million. Dati nga 5 million yan. Ngayon down to 1 million. Pagka nagnakaw ka ng 1 million, plunder na kagad na ikakasa mo. Plus, pag nasundan pa yan, pag naipasa pa, sineswerte pa, pag naipasa pa yung death penalty, talagang matatakot na yung mga crocs, yung mga crocodile na politiko. Di ba? Ang ganda ng programa, guys. Gising, mga kayon, gising. Lalong-lalo na yung mga natutulog dyan na bulag-bulag doon sa mga team sinusuka. Pucha, dito na tayo sa totoo. Hindi ko naman sinasabing real talk to, real talk. Nung panahon ni Duterte, alam mo, nakakatawa. Alam mo kung ano nakakatawa? Yung mga bumibira ngayon kay President Roa Duterte, I'm sure naman once in their lifetime, hinangaan din nila itong si Duterte natin, si Roa. Hinangaan din nila yan, lalo-lalo na padating sa war on drugs. Huwag kayong magalala, sige. Hindi naman natutulog ang Diyos Sana, di ba? Huwag naman sana dumating sa mga side nyo, sa mga pamilya nyo na mabiktima din yan ng mga addict. Sana wag naman dumating yung point na yun. Dahil pagka dumating yung point na yun, baka sumama kayo dito sa amin at sabihin nyo, si Duterte, si Roa Duterte, ang magaling. Mahirap manalangin di ba? Magmumukha tayong masama, di ba? Magmumukha tayong masama pagka pinalangin natin, kunurse natin na gano'n. Siyempre, hindi naman tayo gano'n, lalo-lalo na ang inyong lingkod. Pero, di ba? Yung ginawa ni Roa Duterte, ang ating former president, pagdating sa war on drugs, sobrang legacy yun. Legacy na may iwan. Ang taas ng trust rating ni Duterte. Hindi dahil sa maka-Duterte ako, hindi dahil sa sinusuportahan ko ng Duterte, pero talaga naman sinusuportahan ko ng Duterte. Dahil yun yung na-experience natin. Yun yung nakita natin noong mga panahon na si ex-president Roa Duterte pa, yung namumuno sa Pilipinas, di ba? Ang dami niyang pinagbayad na mga taxes, na mga alam na, gaya nung, may mga yung MW, yung Maynilad ba yun, yung sa tubig, may utang, di ba? Anong sinabi ni Roa Duterte, parang binigyan lang ng ilang araw para makapagbayad, ng taxes. Biri mo, may mga ganun pala silang utang sa taxes natin na hindi natin alam. Sabagay, sila na naman nakakaalam niyan, pero may karapatan natin malaman, di ba? Binigyan ng ilang araw na palugid. Ayun, binayaran, di ba?
nagkaroon ng income yung Pilipinas through their taxes. Billion yun, ha? Billion yun. O, sabihin natin, sige, million na lang. Baka namali ako eh. Sige, million na lang na taxes. At least naidagdag doon sa pondo, sa kaban ng bayan. Diba? At ng mga dayuhan o banyaga o foreigner or alien. Yan po yung ating mga pangunahing legislative agenda. At of course, pag nagawa po natin yan, para naman umikot ang pera at sumigla ang ekonomiya, atin pong ipapanukala at ipapasa bilang senador ninyo yung standardization of wages. Meron po akong narinig kaninang umaga at tila lahat ng ating legislative agenda ay kanya na rin sinasabi at binabanggit at kinakaya. Alam mo ninyo, talagang kinakailangan natin ng suka para labanan ang tanso. Kinakailangan po natin ng suka para labanan ang peking ginto. Ang tagal-tagal mo na sa Senado, may mo sinasabi lahat yan. Bakit hindi mo ginawa? Nung ikay nandyan sa Senado sa loob ng 6 na taon. 6 na taon ka na dyan, hindi mo naisip ang kapakanan na manggagawa. Kaya po tayo bilang senador ninyo, ating isusulong yung pagkakapantay-pantay ng sahod. Wala na pong diskriminasyon sa sahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya kung ihahambing mo sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Ay, ulitin ko, hindi po totoong mas mura ang buhay sa probinsya. Hindi po totoo ang kasabihang mas mura manirahan sa probinsya. Ano po ang ating prueba? Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit mahal ang singil sa kuryente. Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit na mahal ang presyo kada litro ng produktong petrolyo. At marami pong lugar sa labas ng Metro Manila, ng Mega Manila, na pareho lang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at may isang pirasong gravy sa Jollibee dito sa Mega Manila. Yun din ho ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at isang pirasong gravy sa mga probinsya. Saka hindi lang yon. Kasi ano yan mga fast food yan Siyempre may mga, kumbaga, ang presyo niyan standard Nung nag-talk ako way back before pandemic, before pandemic pa to, nag-talk ako sa Cebu. Sa Cebu, probinsya yan, sa Cebu. Nag-talk ako dyan. Ang time na yon, para nasa 60 pesos pa lang yung meat. Kahit anong meat, baboy, baka, meaning ganon. 60. Nung kumain ako sa Cebu, karinderya din yun 55. 5 piso lang yung difference na meat. Pag sinabing meat, it's either baka, baboy, o meat. 60 pesos dito sa Maynila. Noong mga time na yun, ngayon 80 na 60 pesos. Doon 55. So 5 pesos lang yung difference. Mura na ba yun? Provincial rate ba yun? Halos 5 piso lang yung difference. Yung 5 piso, laman na lang ng coin purse mo yun. So, ibig sabihin, kung nasa Bulacan ka, nasa probinsya ka, 55 pesos yung meat, dagdagan mo na lang ng 5 piso na nasa coin purse mo lang, ay simpresyo na siya ng nasa Maynila. Kaya katarantaduhan yun. Nasasabihin mong mas maluwag ang buhay sa probinsya. Nagpupuntahan nga sila rito, nagsisiksikan nga sila rito sa Maynila Kasi dito, madali ang buhay, mga lakal ka lang. Marami ka mapagbebentahan dahil marami mga junk shop dyan, di ba? Patunay na hindi mas magmura o mas magaang ang manirahan at tumira sa probinsya. Kaya po ito ay ating isinusulong. And of course, itong ating pinag-uusapan ngayong hapon, ating pong pakababantayan ang taunang proseso ng tamang pagpasa ng ating national budget. Hindi po kagaya ng prosesong ginawa sa ilalim ng Marcos administration. Punong-puno po ng blanco yung Bicameral Conference Committee report. 28 blanks in all, amounting to 241 billion. Kaya naman, natataranta ang Malacanang kung ano-ano nang ginagawa, pati yung kampanya, yung negative campaigning na ginagawa ni Bongbong Marcos. Ako ang assessment at analysis ko, sadyang ginagawa niya yun para pumalihis kayo sa usapin nitong illegal, immoral, unconstitutional, unlawful at criminal 2025 budget. Ulitin ko. Nagtutugma. Hindi siya aksidenteng hindi siya aksidente, lahat well-planned. Talagang nagtutugma. Sa bagamat akin pong pinangungunahan at ako'y tumugon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon, kinakailangan ko po ang tulong at suporta ninyo. Kinakailangan ko po mag-ingay din kayo, iparinig ninyo ang inyong tinig at provide a good pressure to our friends there in the Supreme Court at maramdaman nila na higit na nakararaming Pilipino ang interesado dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget. Sapagkat habang ito po ay nakabindin, 65% of the 2025 budget ay na-release na po ng BBM. Na-release na po nila. January pa lang, release na po. Yung 65% ng 2025 budget. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos. Grabe, 65%, 4.1 trillion. January pa lang, Diyos ko naman. I-release na ng BBM. Ang natitira na lamang ho ay 2.22 trillion pesos. Mauubos po ito. Ganito din ho
ang naging sitwasyon doon sa PhilHealth last year, hindi ba? Nagsampa rin ng kaso dahil nga illegal at unconstitutional at isang krimen yung ginawang pagkamkam sa pera ng PhilHealth. Kinuha yung 60 billion at pinagtatangkaang pangkunin yung 39.9 billion pesos pera ng PhilHealth. Nag-issue ng TRO ang Korte Malupit. Suprema bago po nagkaroon ng oral argument. Inaasahan sana namin mga petitioners at abogado na ganun din sa kasong ito sapagkat higit malaki po ang pera na nakataya dito. 6.326 trillion pera nating mga Pilipino. Sana naman ay makita rin ito ng ating mga kagalang-galang na maestrado, kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema sapagkat linulustay na po ng Marcos administration ang pera ng sambayan ng Pilipino. Pera din po yan ng mga maestrado. Ano ang kahalagahan? Bakit tayo ngayon ay nagre-report sa inyo? Dahil sabi ko nga sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyong lahat, totoo at tapat na impormasyon ang inyong makukuha. Importante po na mapigilan yung patuloy pang pagre-release ng DBM ng pera nating mga Pilipino sapagkat pag ito po'y nagkatuloy-tuloy, magiging paper victory na lamang po kung magdedeklarang unconstitutional ang Korte Suprema. Magiging pagpapayaman na lamang po sa jurisprudence natin. Sila pa rin ang panalo, di ba? Kung masyadong late ang aksyon ng Korte Suprema. Yung kasabihan po natin mga Pilipino, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Importante po kasi sapagkat banggitin ko sa inyo bakit mahalaga itong ating usaping budget. Ito po talaga ang usapin natin ngayong halalan. Huwag po kayong magpapadistract doon sa ginagawang sadya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pilit po kayong linalayo dito sa kanilang anomalyang. Ay, nag-load si... Anomalyang budget ng 2025. Naglo-load. Anomalyang budget ng 2025. Huling budget ng 2025. Huling budget ng 2025. Huling makikita po natin ngayong taong 2025, 1 trillion pesos mahigit ang linagak ni Bongbong Marcos sa Public Works. Yan po ang kanilang inilagay. Tapos, ang kanila pong inilagay sa Education Department or Education Sector ay halagang 900 billion pesos lamang. So yan po ay makikita natin na talagang maanomalya yung 2025 budget. Tayo raw po ay, pakibanggit naman po, tayo raw po ay nawala. Yes. Live pa po ba tayo? Para paki-guide lang po kung tayo ay live pa. Tingnan ko lang ho live pa po tayo. Mayroon lang ho nagsabing hindi tayo live. So, nasa na tayo? Yung budget po ng education ng Second Congressional Commission on Education, yung EDCOM2. Makinig po kayo, lalo na yung mga kabataan. Yung mga kabataan, hindi po kayo interes at prioridad ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon. Bakit kanyo? Sa kabila ng findings ng EDCOM2 o ng Second Congressional Commission on Education, ito po ang kanilang findings. 25% ng ating mga kabataan na may edad 3 to 5 years old ay malnourished, suffering from malnutrition. Ano? Yan ang findings nila. Ano ngayon ang impact ng undernourished or malnourished yung bata nating 3 to 5 years old? Hindi po yan papasok sa eskwela. Tatama rin po yan, mawawala ng gana at walang sustansya araw-araw pagising nila. Dahil nga po undernutrition, malnourished. Yes. 25% ng ating mga kabataan, edad 3 hanggang 5 taong gulang, ay undernourished, suffering from malnutrition. Yan po ang sinabi ng EDCOM2. Tungo naman po tayo sa mga mag-aaral natin sa public schools. Ayon po dito sa EDCOM2, mahalaga po ito pati mga magulang na nakasubaybay po ngayon. Ayon po sa EDCOM2, yung Second Congressional Commission on Education, halos lahat, almost all of our grade 4 students, yung grade 4 na estudyante po natin sa public school, halos po lahat ng grade 4 students natin
ay hindi dapat nariyan sa grade 4 sapagkat questionable ang kanilang knowledge, ang kanilang competence, ang kanilang kakayahan. Sabi dito sa EDCOM 2 report, pakisilip po ninyo, na halos lahat ng grade 4 students natin dapat ay grade 1 lang. Halos lahat po ng grade 4 students natin sa public school, ayon dito sa EDCOM 2 report, ay dapat nasa grade 1 lang. Makikita natin, binuksan natin itong pag-report sa inyo ng EDCOM 2, sinimulan natin na malnourished yung ating mga kabataan. Gutom yung ating mga kabataan. At dito pinakikita sa EDCOM 2 na halos lahat ng grade 4 students ay hindi po dapat nasa grade 4, hindi dapat sila umabot dyan sapagkat ang level of their knowledge and comprehension and understanding ay pang grade 1 lang. Makikita natin, gutom na ang ating mga kabataang Pilipino, Yes. pa. And yet, binawasan ni Bongbong Marcos ng 31 billion pesos ang pondo ng education sector ngayong 2025. Yun. Saan nila linagay? Dito sa AKAP. Akap Dito na sa naman. AGIS, dito sa walang katuturang ayuda. Linoloko po tayo ng administrasyong ito. Kanya nga sinasabi ko sa inyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang magbibisyo kalaban sa mga ng pwedeng ginto. Ang suka ang hihinto sa mga mambubudol. Yun ang kailangan natin gawin. Kaya sa May 12, alam nyo na ha, alam nyo na mga kayon, alam nyo na kung sino yung mga papaupuin natin. Nasa kapangyarihan, nasa kamay natin ang kapangyarihan para maitigil na ang korupsyon na to. Grabe, no? Ganun, yung mindset, same level ng mindset ni Satanas eh. Di ba? Ganun kalupit. Pero mo, January pa lang, 65% na yung nailabas. That's 4.1 trillion. Diyos ko naman ang nailabas. Tapos nailagay pa yung iba sa appropriate program. Nakakalungkot, na nakakainis, na slight na nakakatawa kasi putya, ganun sila ka-advance mag-isip. Ganun sila kalupit yung mindset nila. In a way na naagrabyado na yung sambayan ng Pilipino. Pera natin yan eh, di ba? Mga kayo, kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, sana hindi ka nag-skip ng ads. Sana pakita nyo yung suporta nyo sa akin, mga kayo. Bilang isang DDS vlogger din. Duterte supporter din. Sana supportahan nyo din. I-like nyo yung mga video natin sa baba. Mag-subscribe kayo, i-click nyo yung notification bell, tapos i-click nyo yung all. Sana supportahan nyo rin ako gaya ng pagsusuporta nyo sa BP Sara Inday natin at pati na rin sa mga Duterte. You can use hashtag Protect BP Sara, hashtag Joe Malone TV. Pakitang suporta nyo sa akin. Maraming salamat mga kayo na kung gagawin nyo. Thank you so much in advance. Maraming salamat. Issue ng bayan nating pag-usapan.